Dear Amihan Stories presents I Secretly Married the Cold-Hearted CEO. Written by Clover Daffodil. Mabilis ang daliri ni Kat sa bawat pagtipa sa keyboard. Kumikislap ang cursor sa screen habang nag-edit siya ng isang promotional content. May mga nakaabang pa siyang gagawin, tulad ng product descriptions at iba pang marketing materials, kaya kailangan niyang matapos agad. Kat works as a junior copywriter sa isang advertising agency. Hindi siya frontline sa mga pitch o meetings. Mas madalas siyang nasa likod ng screen. Sa gilid ng open plan office, narinig niya ang pabulong ng usapan ni Lara at Jen malapit sa office station. May last-minute revisions na naman si Mr. Lopez. Sinong pwede? Pakiusapan mo si Kat, siya naman lagi eh. Napakagatlabi siya nang marinig ang pangalan niya. Pilit niyang itinutok ang tingin sa monitor. Marami na siyang ginagawa, di ba? Tsaka nga, di ba? Sa kanya rin nakatoka yung marketing materials. Wala naman siya reklamo, di ba? Kahit na, last minute revision nga, di ba? Tayo pang mapapagalitan kapag hindi natapos agad. Mabuti na lang at mukhang napagpasyahan ng mga ito na sa iba na lang ipasa ang gawain. Sa tabi niya ay nagbabrowse si Irene, ang nag-iisang kaibigang palaging abala sa desk habang sumisimsim ng kape. Buti na lang at hindi ikaw ang inatasan nila. Baka hindi ako makapagtimpit ipanglandakan kong asawa ka ni Mr. Montenegro. Huy, agad niyang sinaway ito. Alam mo, minsan kapag tinambakan ka ng gawain, matuto kang tumanggi. Sumandal siya sa swivel chair at bahagyang inikot-ikot yon. Paano ako tatanggi? Mag-iisang linggo pa lang ako dito, no? Baka pag-initan na agad nila ako. High school friends sila ni Irene. Hindi niya rin inakalang sa muling pagkikita nila ay doon pa talaga sa kumpanya. Laking pasasalamat niya na may nakasundo agad siya. Nanonood ang reels ng kaibigan niya sa kabila ng maraming ginagawa. Huminto ang kamay nito sa pag-scroll bago siya nilingon. Girl, hindi ka kung sino lang sa kumpanya, no? Ikaw si Catherine Alvarez Montenegro. Anito sa buong pangalan niya. Umirap siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sanay kapag dinudugtungan ng Montenegro ang pangalan niya. You married the powerful CEO of Montenegro Group, girl. CEO! Hindi isang HR department o office mate, kundi isang CEO. Si Tio Montenegro, CEO. Diin ito sa tuwing babanggitin ang salitang CEO. Napatawa naman siya ng mahina. Wala namang special doon. Mag-asawa lang kami sa papel. Kahit na, mag-asawa pa rin kayo. Kasal nga kami pero para kaming strangers sa isa't isa. Kaya hindi na kailangang ipaglandakan kasi mukhang wala rin namang maniniwala. Napabusangot ito. Ay, wala ba kayong marriage contract, wedding photo? Napaisip siya. Meron, pero maraming magagaling mag-edit. Iisipin nilang baliw ako at nagawa pa talaga mag-edit para lang patunayan na mag-asawa kami. Kasi nga, mag-asawa naman talaga kayo. Bakit ba iniisip mo na walang maniniwala? Bakit? Maganda ka naman, sexy. Galing ka rin naman sa mayamang pamilya. Although, nag-isip pa ito ng idadagdag. May bad reputation nga lang. Cat family's name has been dragged through so many controversies. Tax evasion, falsified documents, shady investments, and a controversial deal that stained their name. Ngumiwi naman siya. See? But you're still a Montenegro. Mahidiin itong dagdag. Oo na, huwag mo nang ulitin. Dapat kasi ipaalam mo na sa lahat eh. Deserve mong ipaglanda ka na isa ka Montenegro. Nakagat niya ang loob ng pisngi. Ayoko ng special treatment. Loki lang. Yun naman ang rason kung bakit ako napunta dito. Napabuntong hininga sa Irene bago ibinalik ang tingin sa ginagawa. Bumalik na rin siya sa trabaho habang iniisip ang sinabi nito. Bilang lang ang nakakaalam ng kasal nila. Kasama na doon si Irene. Nang minsang nadulas siya at naibulalas ang sikretong yon. Isang sikreto lang ang kasal nila. Walang bisita, walang seremonya, walang halik. Their marriage was arranged to merge their influential families. A deal signed without love or affection. Isa lamang ang advertising agency sa mga negosyo ng asawa niya.
isang subsidiary na pinapatakbo sa ilalim ng Montenegro Group. Hindi niya ginusto ang kasal. Hindi niya rin ginusto na magtrabaho sa kumpanya nito. Lahat ay kagustuhan ng mga magulang niya. They solely found her to Thea's world without making her presence obvious. Gusto nilang maging parte siya ng mundo ni Theo, sa bahay man o sa kumpanya. Gusto nilang mapanatili ang magandang samahan, ang alyansa, at masigurong hindi ito tatalikod sa kasunduan ng kasal. Nakaramdam si Kat ng pagkalabit sa braso mula kay Irene. Parating ng asawa mo. Tukoy nito sa mga lalaking paparating. Naputol ang ingay sa opisina nang pumasok si Theo, kasama ang dalawang matandang lalaki na mukhang may kaugnayan sa negosyo nito. Diretso ang lakad ng lalaki. Tuwid, matikas at malakas ang dating. Parang halos lahat ng madadaanan nito ay napapasinghap. Ay, ang gwapo talaga ng asawa mo. Bulong ng kaibigan niya. Agad niyang ibinalik ang tingin sa monitor nang duman ito sa likod niya. Alam na alam niyang hindi siya nito titignan. Hindi rin siya nag-angat ng mata. Para lang siyang isang ordinaryong empleyado na nadaanan nito. Exactly as they agreed. Or mas tama sigurong sabihin, dahil iyon ang gusto ng lalaki. Dire-diretso si Theo papasok sa meeting room sa dulo ng opisina. Grabe, hindi ka man lang sinulyapan. Reklamo ni Irene. Sumikip ang dibdib niya, pero pilit niya yung hindi pinansin. Ganyan ba dapat ang ugali ng isang asawa, ma'am? Pabirong tukso nito. Alam mo, nung una, inggit na inggit pa ako nang malaman kong asawa mo siya. Pero ngayon, ay, parang ang hirap-hirap huminga sa sitwasyon mo. Dumiin ang pindot niya sa keyboard. Parang may nakabara sa lalamunan niya. Bumalik ka na nga sa ginagawa mo, baka may makarinig pa sa'yo. Pumalokip-kip si Irene sa kanyang desk. Hindi pa rin tumitigil sa pangungulit. Hay nako, sa dinami-dami ng lalaki, bakit ba kasi sa cold-hearted guy na yon? It was an arranged marriage. Walang gana niyang sagot, habang tuloy-tuloy ang pagtipa sa keyboard. Nasubukan mo na bang akitin siya? Curious nitong tanong. Siyempre hindi no, nakakatakot kayang kasama yun. Ay, napataas ang kilay nito. Paano nakakatakot? Nakakatakot kasi hindi ka niya papansinin o kakausapin. Magsasalita lang siya kapag may kailangan, mapapanis na lang ang laway mo. Tapos sa sobrang tahimik ng bahay, parang pinamumugaran na ng multo. Umawang ang bibig ni Irene. Grabe, nakakatakot nga. Wala ba siyang emosyon sa katawan? Napaisip naman siya. Never in her life na nakita niyang ngumiti ito. Kilala niya na ito kahit nung hindi pa sila kasal. Cool talaga ito. Palaging seryoso at aloof noon pa. Parang wala. Alam mo, yung mga ganyang tipo ng lalaki, madalas sila pa yung wild sa kama. Pilyang sabi nito. Huminto ang daliri niya sa pagtipa at nilingon ito. Hindi makapaniwala sa narinig. Oh, bakit? Totoo kaya? Huwag mo sabihin ni minsan, hindi ka pa niya ginalaw. Natigilan siya. Wala nga silang honeymoon. Hiwalay ang kama at para lang siyang tenant sa sarili niyang bahay. Mabagal siyang umiling. Wala pa nangyayari sa inyo? Shh! Agad niyang tinakpan ang bibig nito. Required ba yun? Ay nako, ang boring ng relasyon niyo ah. Maghiwalay na lang nga kayo. Inis na sabi nito bago ibinalik ang tingin sa monitor. Napuno ng sinabi ng kaibigan ang isip niya. Wild ba talaga mga ganon lalaki? Hindi niya inisip na kailangan yon sa isang relasyon. Ni minsan, hindi naman nag-insist si Theo. Pero wait, hindi kaya bakla ang asawa niya? Ipinilig niya ang ulo at pilit na itinaboy ang ideya. Mabilis na natapos ang araw. Nagdadrive na siya pauwi sa penthouse nila. Ilang minuto lang ay pinark na niya ang sasakyan sa garahe. Sakto namang bumukas ang pinto ng kadabing kotse paglabas niya. Nagulat siya na makita si Theo. Para bang isinakto ang timing ng pagdating niya at pagbaba nito. Diretso lang ang tingin ng lalaki. Tila tinatansyan dapat at hindi dapat sabihin. Tumikhim siya. Pakiramdam niya, siya ang dapat bumasag ng katahimikan sa paligid nila. Kanina ka pa nakauwi? Tanong niya habang dahan-dahang isinasara ni Theo ang pinto ng kotse. Yeah,
Gusto kong ibalita sa'yo na naging maayos ang deal sa Santiago Group. Nagustuhan nila ang report at napansin nila ang section na ginagawa mo. Salamat, malaking tulong yun. Seryoso nitong sabi. Napakurap naman siya. Ha? Bakit ka nagpapasalamat? Para sa kanya ay trabaho lang yon. Walang dahilan para purihin siya. Why not? You worked hard for it. Nahihiya siya napakamot sa batok. Walang anuman. Hindi ko inaasahan na mapapansin mo yon. Ngumiti naman ito ng tipid. Siyempre, dapat lang na ma-recognize ka. Magaling at maasahan ka sa trabaho mo. Natawa siya at hindi na itago ang sobrang tuwa. Iyon ang unang beses na may pumuri sa trabaho niya. Kahit pamilya niya ay hindi pa siya naparangalan ng ganoon. Ang weird mo yata ngayon. Theo, may kailangan ka ba sa akin? Seryoso niyang tanong. Kumurap naman ito. Kailangan? I already have everything I need. Napangiwi naman siya. Sabi ko nga, anong meron? Nung nagpark ako, hindi ko naman nakita ang kotse mong kasabay ko. Hinintay mo ba ako? Tumango naman si Theo. Yeah, I was waiting for you. Natigilan siya. Hinintay mo talaga ako? Bakit? Kaya ko naman ang sarili ko. Masama ba sabayan ng asawa pa uwi? Napalunok naman siya. Ano ba nakain ng asawa niya at parang biglang bumait? Theo, inutusan ka ba ng papa mo na maging sweet sa akin ngayon? What? Sweet? Kumunot ang noon nito. Saang parte sa mga ginawa ko ang sweet? Kailangan ko pa bang ipaliwanag? You waited for me sa parking lot. That's sweet. Oo. Tila ngayon lang nito na-realize. I didn't know that. That was sweet. So, kinilig ka ba? Napakurap naman siya. Ha? Kinilig ka ba? Ulit ito, mas seryoso na. Kinilig? Bakit naman ako kikiligin? Wait, ginagawa mo ba to para pakiligin ako? Ngumisi naman ito. Malamig dito. Pumasok muna tayo sa loob. Imbes ay sabi nito. Lalakad na sana siya nang bigla itong magsalita. Pwede ba akong lumapit? Hindi niya alam kung anong klaseng lapit ang ibig sabihin nito. Pero tumango na lang siya. Sige, basta wag yung sobrang lapit ah. Lumapit naman si Theo, marahan ng bawat hakbang. Pagdating sa harap niya ay kinuha nito ang kamay niya at pinagsaklop ang mga daliri nila. Let's go. Bulong nito sabay hila sa kanya papasok ng building. Ramdam niya ang pawis sa kanyang palad at ang kabog sa kanyang dibdib. Hindi niya mabawi ang kamay kahit gusto niya. Hindi dahil sa pagkailang, kundi dahil ayaw niyang bitawan siya nito. Sabi ng kaibigan ko, happy wife, happy life. Mahaba-haba pa ang pagsasamahan natin. I figured, maybe it's time I start treating you the way I husband should. Napapikit naman siya. Pilit pinapatay ang kilig. Dahil lang doon kaya ka nagiging sweet sa akin ngayon? Yeah. Paano mo nasabing hindi ako masaya? Pumasok sila sa elevator. Pinindot ni Theo ang floor nila bago siya hinarap. Hindi ba gusto ng mga babae ng affection mula sa asawa nila? Seryoso nitong tanong. Umiling siya, umiwas ng tingin. Hindi lahat ng babae ganun. Sino ba may gusto ng kasal na to? Neither of us did. You don't like it? May alinlangan tanong nito. Muli niya itong hinarap. Siguro? Arrangement lang naman to, di ba? Gusto lang na magulang natin. Wala naman nagsabi sa atin na kailangan magustuhan natin to. Tumango naman si Theo at iniwas ang tingin. Yeah, tama ka. So, hindi mo kailangan magpanggap na may affection ka sa akin. Hindi ba ikaw pa nga yung may rules nun? Empleyado at boss lang dapat tayo sa kumpanya. Kat, mahina pero matalim ang tawag nito sa pangalan niya. Sabay bitiw sa kamay niya. Sorry if I made you uncomfortable. Akala ko lang, you'd like it. Gusto ko. Nautal siya. Gusto ko, Theo. Hindi ako uncomfortable. Iniisip ko lang kung napipilitan ka ba. I'm not, pero kung yun ang gusto mo, let's just keep things the way they were. Saktong bumukas ang elevator. Nauna itong lumabas. Naiwan siya nakatayo sa loob. Gusto niyang sampalin ang sarili. Kanina lang, parang panaginip na bigla siyang pinapansin at pinapahalagahan. Pero ngayon, dahil sa maling salita,
Bumalik na naman ang distansya sa pagitan nila. Ay, mali yatang phrase na. Happy wife, happy life. Bakit parang happy husband, happy life? Inis niyang bulong sa sarili. Bago pa man sumarang elevator ay lumabas na siya at sumunod sa lalaki. Sayang, hawak kamay ko na eh. Pagpasok niya sa penthouse ay hindi niya na ito nahagilap. Tumingin siya sa pinto ng kwarto nito. Galit kaya siya sa akin? Cool naman ito nung una pa lang, pero pakiramdam niya ay kailangan niya itong suyuin. Idinikit niya ang tenga sa pinto at pinakinggan kung nasa loob nga ba ito. Sa kamalas-malasan, biglang bumukas ang pinto at nasubsob ang mukha niya sa matipunong dibdib nito. Medyo basa pa ito. Mukhang kakalabas lang mula sa banyo. Anong ginagawa mo? Tanong ni Tio. Napalunok siya. Agad siyang umayos ng tayo at hindi makatingin ng diretsyo sa asawa. Ano kasi gusto ko lang mag-sorry sa mga nasabi ko kanina. Sumandal ito sa doorframe at diretsyong tumingin sa kanya. What exactly did you do? Napakamot naman siya sa batok. Sa lahat-lahat ng nasabi ko. Inassume ko agad na napipilitan ka lang, which is not. Sabi niyang hindi sigurado. Kaya kung sakaling nasaktan ka man dahil doon, I'm sorry. I'm really sorry. Pinag-cross nito ang mga braso. Ano kayang pwede kong ipagawa sa'yo para patawarin kita? Tumaas naman ang kilay niya. Ha? Paparusahan mo ba ako? Magandang ideya yon. Hala, tama nga mga balita tungkol sa'yo, nakakatakot ka? Mahina itong natawa. Unang beses na para lang talaga sa mga mata niya. Patulog ka na, maaga pa trabaho bukas. Don't worry, I'm not scary. Can't believe, naniniwala ka sa mga fake news. Hoy, hindi ah. Ang bait mo nga eh. Pambobola niya rito. Napailing naman ito. Pumasok ka na sa kwarto mo, Mrs. Montenegro. Pero, ganito na lang. Pumikit ka. Kumunot ang noon nito. Anong gagawin mo? Basta pumikit ka na lang, bilis. Utos niya. Wala itong nagawa kundi sumunod. Pumikit ito. Bumilang siya ng 3 sa isip at mabilis itong hinalikan sa pisngi at agad na tumakbo patungo sa kanyang kwarto. Sa kamalas-malasan ay nakalak pala yon. Taranta niyang hinanap ang susi sa bag pero nahulog niya iyon sa sahig. Napatingin siya sa likod. Nakatingin ang asawa niya sa kanya. Nakangiti at parang nag-e-enjoy na pinapanood siya. Nakakahiya. Gusto na lang niya maglaho na parang bula. Aniya sa isip. Good night, Kat. May pilyong ngiti sa mukha nito. Good night, sagot niya. Agad niyang tinampot ang susi. Binuksan ang pinto at halos ibalibag yon sa pagsara. Hiyang-hiya siya. Buong gabi ay hindi nawala sa isip niya ang kahihiyang yon. Sa kabilang banda ay pumasok na si Theo sa kwarto niya. Hindi niya mapigilan ang ngiti. Napahawak siya sa kanyang pisngi. His wife just kissed him on the cheek. Hanggang ngayon ay dama pa rin niya ang init ng labi nito sa kanyang balat. Kahit mabilis lang yon, pakiramdam niya ay bumagal ang oras. He thought it would have been better if he hadn't closed his eyes. If only he saw it happen instead. But God, her kiss was enough to make him lose his mind. Halos 1 buwan na silang nagsasama. Never in his life did he think this would happen. Kung alam lang nito kung gaano siya kabaliw dito. Kung alam lang nito na may mas malalim pa sa likod ng kanilang arranged marriage. Kung alam lang nito kung ano talaga ang tunay niyang nararamdaman. If only he had the courage to be true to his feelings. Kinabukasan, tinitigan ni Kat ang email thread sa screen. Paulit-ulit niyang binasa ang instructions. Hinilot niya ang sentido habang binabasa iyon. Final copy attached. Awaiting CEO approval before we proceed. Napalunok siya ng maraming beses. Nahihiya pa rin siyang harapin ito dahil sa ginawa niya noong nagdaang gabi. Nagpaaga pa siya ng gising para hindi sila magkasalubong at makaalis agad bago ito magising. Pwede kayang mag-utos na lang? Sinuliya pa niya si Irene na abala sa ginagawa. Sa wakas ay totoong trabaho na at hindi ang buhay socialite nito sa social media. Mukhang hindi niya mauutusan ng kaibigan. Maya-maya lang ay may lumitaw na notification mula sa supervisor.
Need that signed by Theo today, Kat. Client wants the ads running by tomorrow. Pinuksan niya ang company handbook. Umaasang may ancient clause na nakatago sa fine print na nagsasabing exempted ang mid-level campaign mula sa pirma ng CEO. Pero wala. Napasimangot siya. Tumayo at napabuntong hininga. Kinuha niyang folder sa isang tabi at huminga ng malalim bago tinungo ang opisina ni Theo. Pagdating niya sa tapat ng opisina ay kumatok siya. Come in. Malamig na tugon ng lalaki. Agad niyang pinihit ang pinto at pumasok sa loob. Nakaharap ito sa laptop habang sumisimsim ng kape. Lumipat ang tingin nito sa kanya. Good morning, sir. Good morning. Lumapit siya at iniabot dito ang folder. Kailangan ko po ng pirma niyo para sa final copy. Magalang niyang sabi. Tinanggap nito ang folder at kumuha ng ballpen. Have you had your breakfast? Biglang tanong ng lalaki. Hindi siya siguradong umiling. Hindi pa, sir. Maaga akong umalis kanina. Nag-iwan ka ng pagkain sa mesa. Nagluto ka nga pero para sa akin lang. Sorry. Susunod, kumain ka. Hindi magandang nalilipasan ng gutom. Tumango-tango siya. Opo, sir, masusunod po. Bahagya yan sinilip ang folder. May pirma na iyon, pero hindi pa rin ito ibinabalik sa kanya. Tumaas ang tingin nito sa kanya. Mrs. Alvarez. Muntik na itong madulas. Nasa patakaran nila, Alvarez ang itatawag sa kanya kapag nasa workplace sila. Nahihiya ka pa sa akin? Tanong nito. Pilit siyang tumawa. Hindi naman, nahihiya. Bakit naman po ako mahihiya sa inyo? You're my boss. Nakakahiya naman talaga kapag nasa harap mo yung someone na mas mataas ang posisyon. But aside from that, napakamot siya sa batok, bumuntong hininga, sa kabahagyang yumuko. Mag-asawa tayo. Araw-araw tayo magkasama sa iisang bahay, sa iisang bubong. Kahit pa kontrata lang tong lahat. Hindi naman siguro ako dapat mahiyang tignan ka sa mata, di ba? Tahimik ito sandali. Tila nag-isip bago nagsalita. Really? Isang buwan pa lang naman ang lumilipas. Am I that hard to get along with? Talaga bang pag-uusapan natin yan? Tinakpan niya ng tawa ang tensyon sa dibdib, pero nanatiling seryoso ang lalaki. Well, oo. Gusto ko malaman. You're always polite, pero parang lagi may distansya. Sir, feeling niyo po ba mahirap kayong pakisamahan? Kasi kung ano po yung tingin niyo sa sarili niyo, yun din po ang nararamdaman ng mga tao sa paligid niyo. Napahinto naman ito. Napako ang tingin niya sa kanya. Hindi siya umiwas. Seryoso din ang mukha niya. Patlang. Parang humabang espasyo sa pagitan nila. Okay. Sagot nito sa wakas. Salamat sa pagsagot. Here. Iniabot nito ang folder. Thank you, sir. Agad naman niya iyon tinanggap. Bahagyang yumuko, saka tumalikod at marahang lumakad palayo. Bumalik siya sa kanyang desk. Napansin niya ilang babae na nagkukumpulan habang nakatutok sa mga cellphone ng mga ito. Hinila ni Irene ang kamay niya palapit. Girl, alam mo ba to? Pinakita nito ang screen ng phone. Isang tabloid article tungkol sa asawa niya. Mysterious CEO Theo Montenegro spotted with rising star Shena Cruz? Is love in the air? Iyon ang titulo ng artikulo. Napalunok siya ng maraming beses habang ini-scroll ang screen pababa. The notoriously private businessman was recently spotted having an intimate dinner with actress Shena Cruz at Aurelio's, one of Manila's most exclusive restaurant, set to appear together at the upcoming Montenegro Group Charity Gala next month, a move that could signal the CEO's first public romance. 10 minuto pa lang ang lumipas mula nang malik ang larawan. Ngunit parang may bumagsak na mabigat na bagay sa kanyang dibdib. At ang mas masakit pa, baka nga may something sa dalawa. So, base sa reaction mo, mukhang hindi mo alam. Usal ni Irene. Dahan-dahan siya napaupo, parang nanghina ang tuhod niya. Girl, kahit arrange marriage ang kasal, totoo man yan sinabi sa balita, cheating pa rin yun. Giit nito, halatang nag-aalala. Hindi niya alam kung paano magre-react. Grabe! Of all people, si isang artista pa talaga? Kung mag-artista ka rin kaya? Suwestyon nito, pilit siyang pinapatawa. Hindi naman siya sumagot. Wala siya maisip na isagot.
Okay ka lang? Tanong pa nito. Peke siyang umiti. Oo naman. Arranged marriage lang naman to. No affection at all. Kaya tingin ko, okay lang kung makikipagrelasyon siya sa iba. Hindi sang-ayon ang puso niya sa sinabi ng bibig niya. Darating din ng araw na, maaano lang kasal namin. Pero, Irene, okay lang. Pinutol niya ang sasabihin nito. It goes both ways. Kung siya pwede, ako pwede rin. Ngumiti siya. Pilit na pinapaniwala ang kaibigan na ayos lang siya. Mukhang naniwala naman ito. Ay, Bet! Gusto ko yan. Tama yan. Huwag ka masaktan. Lalaki lang yan. Gusto mo, tulungan kita maghanap ng lalaki? Excited na alok nito. Hindi na muna. Wala tayong time para dyan. Agad niyang pinutol ang excitement sa mukha nito. Napabusangot naman si Irene. Ay, oo nga. Walang katapusang work. O siya, basta kapag need mo ng guys, marami akong kilala. Tumango lang siya. Bumalik ito sa ginagawa habang siya naman ay pilit ay tinutok ang atensyon sa kanyang trabaho. Pilit niyang pinapakitang wala siyang pakialam. Pero sino ba niloloko niya? Alam niya sa sarili niyang naapektuhan siya. In love na ba siya? Pero bakit? Sa isang buwang pagsasama nila, wala siyang maalalang magagandang alaala kasama ito. Tahimik ang mundo nila. Gigising, kakain at magtatrabaho. Para silang tenant sa sariling bahay na walang pakialam sa isa't isa. Walang dahilan para maramdaman niya yon. Baka akala niya lang mahal niya, pero hindi pala. Hindi niya rin alam kung ano ang pagmamahal. Hindi siya lumaki sa mapagmahal na pamilya. Pero kung hindi yun selos, bakit siya nasasaktan? Pagsapit ng hapon ay nagkaroon ng company dinner bilang pagdiriwang sa matagumpay na pagkakaklose ng deal sa isang bigating investor. Ginanap iyon sa isang eksklusibong fine dining restaurant. Pumwesto sa pinakadulo ng mesa ang boss nila na walang iba kundi ang asawa niya, habang ang mga empleyado ay kanya-kanya ng upo. Hindi pa siya nakakaupo na may biglang nagsalita sa gilid niya. Miss Alvarez, dito ka na umupo. Anyaya ng lalaki sabay hila ng upuan sa tabi nito. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang art director ng department nila, si Jiro Morales. Ah, thank you. Sagot niya sabay upo. Inisa-isa ng mata niya ang mga kasamahan para hanapin si Irene. Dalawang upuan ng pagitan nila, kaya bahagya siya nalungkot. Mukhang buong dinner ay nakatunganga lang siya. Ang masaklap pa, aksidenteng nagtagpo ang mga mata nila ni Theo. Nakatingin ito sa kanya, titig na titig. Parang may nagawa siyang kasalanan. Tinaasan niya ito ng kilay na parang nagtatanong. Ngunit agad naman itong umiwas ng tingin. Lah, anong problema nun? Reklamo niya sa isip. Kung tutuusin ay ito ang may kasalanan sa kanya. Miss Alvarez, tawag sa kanya ni Jiro. Agad naman siyang lumingon. Lumapit ito ng kaunti para bumulong. May something ba sa inyo ni boss? Ha? Napanganga siya. Hindi niya alam kung saan ito nakuha ang ideyang yon, pero kailangang itanggi niya agad. Ano sinasabi mo? Siyempre wala, imposible yun oh. Tanggi niya. Hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ng binata. Punong-puno ng pagdududa. Uwe, imposible. Nang aasar ang tono nito. Come on, Miss Alvarez. There's nothing to hide naman. Wala namang masama kung meron o wala. So, tumigil ito sandali. Kalat ngayon sa social media na may relasyon si boss at yun, sikat na artista. Sino nga ulit yun? Nakalimutan ko na pero maganda siya. Pinilit niyang umiti kahit ang dami niyang nararamdaman. Inis, takot at selos. So, tell me. Mas lumapit pa ang mukha nito sa kanya. Kabit ka ba ni boss? Mahina niyang itinulak ito palayo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sa katunayan, nakita ko kayo naglalakad papasok ng, ano nga bang building yun? Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig dito. Mukhang makakalimutin ka na, sir. Dinaan niya sa biro para maibsan ang takot sa dibdib niya. Ang dahilan kung bakit natiling lihim ang kasal nila ni Theo ay ang reputasyon ng kanyang pamilya. Ang apelyidong Alvarez ang magsisilbing daan ng Montenegro Group upang makapasok sa eksklusibong old money circles. Habang ang yaman ng Montenegro ang tahimik na sumusuporta sa Alvarez Enterprises upang manatiling buhay yon. Mas higit ang benepisyong matatanggap ng pamilya niya. Isa sa mga kasunduan,
Walang dapat makaalam sa kasal. At kapag nasira ang kasunduang yon, teka, oo nga no, parang napapadalas na to. Tingin mo, dapat ako magpating sa doktor? Anito sa bahagyang nag-aalalang boses. Tingin ko nga, sir. Grabe, ang bata ko pa para maging ulyanin. Miss Alvarez, kung okay lang sa'yo, baka pwede mo kong samahan magpa-check up. Aya nito. Nag-alinlangan siyang sumagot ng biglang, Catherine. Gulat siyang napaangat ang tingin kay Tio. Sa unang pagkakataon ay tinawag siya nito sa buong pangalan. Nakasandal ito sa upuan. Crisp ang suot nitong suot, ang tindig ay may otoridad, ngunit ang ekspresyon ay malamig. Hindi naman dapat siya maapektuhan, pero apektado siya, kahit ayaw niyang aminin. Salinan mo nga ng alak tong baso ko. Utos nito. Lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Napalunok siya. Ngunit sa huli ay tumayo rin at lumapit sa gilid nito. Kinuha niyang bote ng alak at maingat na sinalinan ng baso nito. Agad naman itong nilagok ang laman ng baso. Saka muling iniabot sa kanya na parang hinihintay ulit na salinan. Muli niya itong sinalinan. At gano'n na naman ang ginawa nito. Agad na nilagok at muling iniabot ang baso. Hindi niya alam kung buong gabi nilang ba siyang nakatayo doon. Mr. Barro, change seat with Miss Alvarez. Utos nito sa babaeng nasa unahan niya. Baka sa mukha ng babae ang pag-atubili, pero wala itong nagawa kundi lumipat ang upuan. Napayuko siya bago naupo sa bagong pwesto. Sakto may dumating na mga waiter at isa-isa silang inabutan ng menu. Habang pumipili ay pasimple niyang sinulyapan ng lalaki. Sir, bakit yung ginagawa to? Mahina niyang tanong. You look uncomfortable. You'll be safer beside me. Seryosong sagot nito. Muling napalunok siya. Ano na naman yon? Ayaw niyang isipin na may mas malalim na kahulugan ang pag-alalang ipinapakita nito. Sa huli, siya rin lang ang masasaktan. Pinili niyang beef steak at sinabi yon sa waiter. Nang makalis na ito, ay nagsimulang umingay sa pwesto nila. Kanya-kanyang kwentuhan. Tumingin naman sa kanya si Irene na may ngiting ng aasar. Kinunutan niya lang ito ng noo bago muling itinuon ng tingin sa asawa. Salamat sa ginawa mo. Umiinom ito ng wine na lumipat ang tingin sa kanya. Ginawa ko lang kung anong dapat. Ang dapat na ano? Protecting you is what a husband should do. Seryosong saad nito. Napayuko siya at mariing nakagat ang ibabang labi. Ayaw niyang ipakita na naaapektuhan siya nito. Ano ba sinasabi mo? Pakiramdam ko tuloy ibang Tiyo ang nasa harap ko. Ako pa rin to. I guess you don't really know me that much. Napanguso naman siya. Mabuti nilang talaga at maingay, kaya walang nakakapansin sa kanila. Paano kita makikilala ng husto halos hindi nga kita mahagilap sa bahay. Sabi niya. Bigla naman dumating ang order nila. Tahimik lang siyang kumain habang pasimpleng kinakausap pa rin ang asawa. I thought you don't like my presence. Kumurap naman siya. Ha? Tinataguan kita kasi baka ayaw mo ako makita. Seryoso? Umarko ang gilid ng labi nito. Yes. Worried ako na baka mailang ka sa akin hindi ka makakilos na maayos sa bahay kapag nandun ako. I'm just being a concerned husband. Halos hindi niya maisubo ang nakatuhog na karne sa tinidor niya. Hindi naman ako naiilang, medyo lang. Konti lang. At saka sabi kasi sa mga nababasa kong article, nakakatakot ka raw. Mahina itong natawa. So, you think I'm scary? Tanong nito. Agad naman siyang umiling. Hindi naman. Parang okay ka naman. Hindi mo naman siguro ako kakainin, di ba? Kakainin. Tila nagbago ang dating nito sa sinabi niya. I mean to say, hindi mo naman siguro ako papatayin, di ba? Pagtatama niya. Umayos ito ng upo at mas dumiin ang titig sa kanya. Mas nakakalunod kumpara kanina. Kaya kong maging nakakatakot sa iba pero sa'yo. Let's just say, you're an exception. Gusto kong maging komportable ka sa akin. Okay, tumango-tango siya. Ang totoo ay hindi niya lang alam kung ano ang isasagot. Susunod, you should know how to stand up for yourself. Kapag kinulit ka niya ulit, call me or kick him on his balls. Tukoy nito kay Jiro. Wala nang susunod no? Mukhang natakot na siya sa'yo Aniya sa pabirong boses. Later, we should go home together. Ha? Baka sundan ka niya kapag mag-isa ka lang na uuwi. Pwede naman yon. Sabay tayong uuwi gamit ang magkaibang sasakyan.
No, we should live in the same car. Motoridad na giit niya. Kumuyom ang kamao niyang nakahawak sa palda niya sa kandungan. Hindi pwede, baka may makakita sa atin. So what? Mahalaga ang reputation mo. Are you saying na ikakasira ko ang pagdikit sa'yo? Tanong nito. Dahan-dahan siyang tumango. Baka imbes na kagiliwan ng mga tao na makita ka may kasamang iba, isipin nilang kung sino-sinong babaeng pinapatulan mo. Kat, Sumeryoso ang tinig nito. hindi ka kung sino-sino lang. You're my wife. Basta, hindi tayo pwedeng umuwi ng sabay. She said with finality. Inilapit nito ang wine glass sa harap niya. Pour me some. Nag-alinlangan siya. Wala kang driver, magdadrive ka pa pauwi. Baka malasing ka at hindi mo kayanin. Pwede naman, isabay mo na lang ako sa kotse mo. Be my driver din. Nito na may pilyong ngiti. Lasing ka na. Iyon ang napansin niya. Nakakaapat na basong wine pa lang ito, pero pumupungay na ang mga mata. That's the point. You should drive me home. Hindi mo naman siguro ako pababayaan dito, di ba? Nito. Ako dapat ang nagpapakalunod sa alak. Gusto mo ba tawagan ko na lang yung artista ang naliling sa'yo ngayon? Bigla niyang tanong. Tumaas ang gilid ng labi nito. Halatang pinipigilan ng ngiting gustong kumawala. Anong nakakatawa? Wala. Lasing na nga ako. Naririnig ko nang nagsiselos ka. Ano? Hindi Tumawa lang ito at hindi na siya sinagot. Maya-maya pa ay bigla siyang kinausap ng assistant nito. Mabilis itong nadala ang usapan tungkol sa mga proyekto sa kumpanya. Kaya nanahimik na lang siya at nakinig sa usapan ng dalawa. Ilang minuto pa ay natapos na rin ang dinner. Kanya-kanya nang uwian ng lahat. Hinintay ni Kat na umalis ang lahat, lalo na't pare-parehong lasing na rin ang mga ito at kanya-kanya nang akay sa isa't isa. Nang silang dalawa na lang ni Tio ang natira ay mahina niya itong tinapik sa braso. Tio, uwian na. Gumising ka na dyan. Nakasubsob na ang mukha nito sa mesa. Bagsak na bagsak dahil sa kalasingan. Sir Tio, sir, gumising na po kayo. Umalis na po ang lahat, kayo na lang po natira dito. Pilit niyang pagising dito. Umunga lang ito at hindi siya pinansin. Umayos siya ng tayo. Ay, ano bang gagawin ko dito? Sinadya mo bang magpakalasing para sabay tayong umuwi ha? Psst, kailangan mo ng tulong? Biglang tanong ni Irene, nakadarating lang, nang aasar ang tingin nito. Oh, buti bumalik ka. Bumalik ako kasi alam kong kailangan mo ng tulong ko. Oo, kailangan ko ng tulong. Tulungan mo nga akong buhatin siya, dali. Agad silang pumwesto sa magkabilang gilid ni Tio at maingat itong binuhat sa magkabilang balikat. Paggewang-gewang silang lumabas. Halos matumba si Kat dahil sa bigat ng asawa niya. Magkatulong nilang ipinasok si Tio sa passenger seat ng kanyang sasakyan. Kat, biglang tawag ni Irene sa kanya. Sasabay sana ako sa iyo pauwi kasi naflatan yung kotse ko pero mukhang sasabay ka sa asawa mo. Oo na, alam ko na gusto mo sabihin. Kinuha niya ang susi sa bulsa ng pantalon at iniabot sa kaibigan. Oh, ikaw nang bahala sa kotse ko Bilin niya. Yes, thank you best. Ibabalik ko rin to bukas ng umaga. Ilang sandali pa ay bumabiyahe na siya pauwi sa penthouse. Pagdating sa tapat ng building ay nagpatulong siya sa guard para iakyat si Tio sa unit nila. Nang nasa kwarto na sila ay maingat niyang inihiga ang asawa sa kanilang kama. Tio, inis niyang tawag dito. Dahil ang bigat-bigat nito at pakiramdam niya'y sinasadya lang siya nitong pahirapan. It's been a month. Mahinang sabi nito. Pikit ang mga mata at bagsak ang katawan sa kama. It's been a month. I felt like, sa mga araw na magkasama tayo, gusto mo tumakbo. Kumunot ang noon niya. Ano bang sinasabi mo? You've never wanted this marriage from the start. Pakiramdam ko, palagi mo gustong tumakbo. Lasing ka na, Tio. Hinawakan nito ang kwelyo ng polo at pilit nga tanggal ang pagkakabutones ng damit. Nahirapan ito kaya tinulungan na niya. Ako na magtatanggal. Ang init. Help me take this off. Mahina pero pautal na sabi ni Tio. Humiga ka na lang, ako nang bahala sa'yo. Tugon niya. Mas madali para sa kanya kung babalik na lang ito sa pagtulog dahil iba na ang tumatakbo sa isip niya. Nang tuluyan na niyang matanggal ang damit nito, ay bigla siyang hinapit nito sa bewang. Nasubsob siya sa dibdib nito. Naghalo ang amoy ng alak at pabango nito.
Pati siya ay parang nalalasing na rin. Umalis ka na. If you don't like this, umalis ka na. Mahina nitong sabi, pero mahigpit ang pagkakahawak sa mga braso niya. Hanggat ayaw ko pang pigilan ang sarili ko. You better leave already, my wife. Pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya sa lakas ng kabog niyon. She felt something strange inside her. Kinakabahan siya, pero may parte rin sa kanya na gustong bumigay. Tumapat siya sa mukha nito at marahan itong hinalikan. Mas sumigpit ang pagkakalapit nito sa bewang niya. Mas dumidilim ang bawat sandali. Mas lumalalim ang bawat segundo. Mas tumitindi ang init sa pagitan nilang dalawa. Ang kaso, nang maramdaman niya ang kamay nito sa dibdib niya, ay bigla siyang umatras. It was the first time someone touched her in that private part. Hindi pa pala siya handa. Pinilit niyang makawala, tumayo, parang may humahabol sa kanya na nilisa ng kwarto. Dumiretso siya sa sariling kwarto at agad na tinungo ang CR at paulit-ulit na naghilamos. Kinabukasan sa opisina ay hiyang-hiya pa rin siya sa nangyari. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang asawa. Nakakatawa mang isipin, pero mag-asawa na sila pero parang nasa stage pa lang ng hulaan damdamin ng isa't isa. Kaya nang minsang makasalubong niya ito ay kung saan-sang ruta siya lumiko, makaiwas lang. Kahit sa bahay pa lang, kahit may hangover pa ito, iniwasan niya rin at hinintay na maunang umalis. Para siyang ewan. May LQ ba kayo ng asawa mo? Biglang tanong ng kaibigan niyang si Irene. Ha? Bahagya siya nagulat. LQ? Bakit naman kami magkakaroon nun? We barely talk at ano namang rason para mag-away kami? Siyempre wala. Okay kami, maayos kami. Happy marriage, happy life. Diba yun nga yung motto namin sa buhay? Kaya kung tingin mo malapit na kaming maghiwalay, imposible yan. Mahaba niyang paliwanag. Loh, sagot naman ng kaibigan niya. Oo, hindi lang ang isasagot mo, ang dami mo nang sinabi. Natatawan tugon nito. Huminto siya sa pagtipa ng keyboard. Ay, ganun ba? Eh di hindi. Suspicious. So, may LQ nga kayo. Peke siyang natawa. Wala nga. Tanggi niya. Totoo naman, hindi niya talaga alam kung anong tawag sa kanilang sitwasyon ng kanyang asawa. Pero siguradong hindi yun LQ. Eh ano lang, bakit iniiwasan mo siya? Usisa pa nito. Nakagat naman niya ang ibabang labi. Paano nga ba niya sasabihin ang totoo? Ah, basta. Kailangan bang malaman mo? Bawal ba siyang iwasan? Eh dati naman, hindi rin talaga kami nagpapansinan. Ganon talaga kami. Tumango si Irene. Okay, gets ko na. Love language niya yan. Yes, ha? Love? Nagluhan siya. Tumango naman ito. Oo, love language. What do you mean, love? Sinabi ko na sa'yo, arranged marriage lang ang kasal. There's no way you could call that love. Ah, talaga? Sige, sabi mo lokohin mo pa ang sarili mo. Napailing na lang siya. Pahala na si Irene kung anong gusto nitong paniwalaan. Basta siya, sigurado siyang kung ano man ang nararamdaman niya, hindi pa yun sapat para matawag na love, or so she thought. Biglang may pumasok na magandang babae. Nakasuot ng shades, backless dress, at may 2 bodyguard sa likod. Teka, siya si Miss Shena Cruz, di ba? Anong ginagawa niya rito? Ano pa nga ba? Malamang pupuntahan si Sir Theo. So, totoo yung kumakalat na rumor sa SOCMED? Oh well, the moment of truth. Grabe, ang ganda niya pala talaga sa personal. Bulungan ng mga katrabaho sa mga kalapit na desk. Kumuyom ang kamao niya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang tumigil ang kanyang mundo. Dumaan ito sa likod niya at dumiretso sa opisina ng kanyang asawa. Marami na naglabas ng cellphone at kanya-kanyang kuha ng litrato. She almost forgot about the issue. Iisipin niya sanang wala lang yon. Pero ngayon na pumunta mismo ang artista sa opisina ng asawa niya, ay parang nasagot na ang lahat ng gumugulong na tanong sa isip niya. Halos 1 oras ding nanatili ang babae sa opisina ng kanyang asawa. Nang lumabas ito, parang sinisipon pa dahil pasingap-singhap. Naka-shades pa rin kaya hindi niya mawari kung sipon lang ba talaga o katatapos lang nitong umiyak. At bakit naman siya iiyak? Tears of joy? Bakit? Dahil sila na ba? Tanong niya sa sarili. Kat, okay ka lang?
Biglang tanong ni Irene. Kanina pa palang huminto ang kamay niya sa pagpindot sa keyboard. Parang nutshell bomb na sumabog ang bigat sa dibdib niya sa tanong nito. Tumulo ang luhang kanina pa niyang pinipigilan. Kat, oh my God! Akala ko ba wala lang? Nabigla si Irene. Mabilis itong lumapit at pinaglapit ang swivel chairs nila para aluin siya. Dinaan niya sa tawa ang sakit habang pinupunasan ng luha. Ano ka ba? Napuwing lang ako. Dahilan niya. Anong napuwing? Umiiyak ka kaya? Gusto mo umuwi ka muna? Ako na bahala magsabi kay boss. Mabilis siyang umiling. Pilit pa rin nagpapakatatag. Okay lang ako, puwing lang to, hindi naman ako umiiyak. Hinagod dito ang kanyang likod. Nakakainis ka naman eh, yan ka na naman. Hilig mong magtago. Ganyan ka rin nung high school tayo. Kahit nasasaktan ka na, playing cool ka pa rin. Hindi ka man lang nagsasabi na masakit na pala. Ngumiti naman siya ng tipid. Salamat sa pag-aalala pero okay lang talaga ako, wala lang to. Tumayo siya. Ay siya sige na, mag-CR muna ako. Paalam niya. Kinuha niya ang bag at dumiretso sa restroom. Pagpasok sa cubicle ay pilit niyang pinigilan ang kanyang iyak. Ang weird. Bakit ba ako umiiyak? Ang uoy ha? Inis niyang sabi sa sarili. Naiinis siya na nasasaktan. Ayaw niyang aminin. Pero as much as it hurts, she thinks she really falling hard. Ilang minuto pa siyang nanatili doon bago lumabas. Naghilamos muna siya at inayos ang sarili. Pabalik na siya sa kanyang desk nang makasalubong niya si Tio, na mukhang galing sa pantry dahil may bitbit itong tasa ng kape. Plano sana niyang iwasan ito pero... Kat, bigla siya nitong tinawag. She had no choice but to face him. Sir, bakit po? Nauutal niyang tanong. Did you have your lunch? Titagal mo na agising kanina, hindi na kita nahintay. Nauna na akong pumasok. Sabi nito na para bang ordinaryong araw lang para sa kanila. He also seemed to not remember what happened last night. Napalunok siya bago tumango. Oo, kumain na ako. Ikaw? Balik niyang tanong. Why can't you look at me in the eye? May nagawa ba akong mali? Biglang tanong nito. May kailangan ka pa ba? Kasi marami pa akong gagawin. I need to get back to work. Malimig niyang tugon. Kat, muling tawag nito. Have you seen the humor? Alangan nitong tanong. Tumango naman siya. Oo, I saw it. Kat, that's... Okay lang naman, naiintindihan ko. Putol niya sa sasabihin nito. Lumiwanag ang mukha nito, parang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Tumango naman siya. Oo, naiintindihan ko na this is just a business marriage. Na pwede ka makapag-date sa iba kahit kasal ka sa akin. What? Tumaas ang boses nito. Bakit? Nabigla siya doon. Napayuko ito at tila nabigla din. Alam mo, malayong malayo ka sa sinasabi sa balita na nakakatakot ka. Bigla niyang sabi habang natatawa pa. Para tayo mga estranghero. You seem like you've been trying to be invisible all this time. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata habang inaalala ang mga unang araw na magkasama sila sa iisang bubong. Hirap na hirap siyang hanapin ito sa trabaho man o sa kumpanya. And now, she's starting to wonder why he suddenly changed. Hindi ka naman nakakatakot. What I fear is when you show kindness and care. Yet, it's all just an act of obligation, not even the slightest bit of love. Kat, nilapitan siya nito pero agad siyang umatras. That's why, ang hirap mong hulaan. Akala ko, maybe, just maybe, there was a tiny piece of love somewhere sa pagitan natin. Pero the next day, makikita ko naliling ka sa ibang babae. Lahat ng nasa social media sinasabing bagay kayo. That there's really something between you two. Huminga siya ng malalim. I'm fragile, Tio. I could easily break. Muling bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi ko naman hinihinging magpaliwanag ka pero sana. I hoped you would. Teka, nagsiselos ka ba? Seryosong tanong nito. Hindi naman siya makatingin. Ano ngayon kung oo? Hindi totoo yung mga chismis. We're just business partners. The media twisted things. Tumango-tango siya. Pilit inuunawa ang paliwanag nito. Hindi na ako nagpaliwanag doon kasi akala ko wala lang.
It was just a baseless rumor and tumigil ito saglit, saka siya tinignan ng seryoso. I didn't think it mattered to you. Parang tumigil ang mundo niya. Paulit-ulit na umalingaw sa isip niya ang huling sinabi nito. Para bang sinabi nitong wala siyang karapatang makialam. Oo nga naman, hindi ko naman dapat ikabahala. Pilit niyang tawa kahit masakit para sa kanya. Tama, wala lang naman yun. Siguro, nag-worry lang ako kasi kasal tayo at parehong nakikinabang pamilya natin sa kasunduan. Baka lang naman magkaroon ng issue, yun lang naman. Pinilit niyang gawing kasyual ang tono. Kat, hindi yun ang ibig kong sabihin. What is there to explain? She cut him off gently. I mean, sorry. Let's just be professional, Tio. Lumunok siya. Nilabanan ng kabang gumagapang sa dibdib niya. Trabaho lang naman tong pinasok natin, di ba? Kasal nga tayo sa papel pero hindi ibig sabihin. Kailangan nating umarte na parang totoong mag-asawa. Kahit sa harap ng ibang tao sa pagitan lang nating dalawa. Maybe it's better if we stop getting involved in each other's lives. Let's stop pretending like we matter to each other. Let's just go back to how we used to be, okay? Aniya, saka mabigat ang bawat hakbang na tinalikuran ito. Akala niya pareho sila ng nararamdaman. Pero ang mga sinabi nito ay paulit-ulit na umuukil sa kanyang isipan. Naiinis siya sa sarili dahil binigyan niya ng kahulugan ang lahat ng iyon. Mabilis na lumipas sa mga araw. Pag-uwi niya, wala siyang nadatatlang kotse sa parking lot. Walang tiyo na sumasabay sa kanya papasok ng building. Siya ang nagsabing huwag na silang makialam sa isa't isa. Pero siya naman ngayon ang nagdudusa. Pagdating niya sa bahay ay agad siya nagbihis at dumiretso sa kusina. Naglabas siya ng ilang sangkap mula sa refrigerator. Hindi siya madalas magluto dahil kadalasan ay sa trabaho na kumakain ang asawa niya. Pero ngayon, gusto niyang i-distract ang sarili. Maya-maya ay narinig niyang bumukas ang pinto. Mabagal ang bawat hakbang ni Tio papalapit sa kanya. Kat, tawag nito sa kanya. Napalunok naman siya. Pinilit niyang ituon ang atensyon sa hinihiwang karne. Bakit? Humila ito ng upuan at umupo sa kanyang harap. May nagawa ba akong mali? Kumurap naman siya. Wala. Tingin mo ba may nagawa ka mali? Balik niyan tanong. Hindi ko alam eh. Pwede mo ba sabihin para malaman ko? Huminto siya sa ginagawa at matapang na tumingin dito. Akala ko ba na pag-usapan na natin na hindi na tayo makikialam sa isa't isa? I made things clear, Tio. We should just go back to how we used to be. Mahirap yon. Magkasama tayo sa isang bubong. Hindi maiwasan na kausapin ka at makialam sa ginagawa mo. Huminga siya ng malalim. Tio, malinaw naman sa kontrata natin na pawang business lang ang lahat. Wala namang pumipilit sa atin na umarteng mag-asawa talaga. This is just work. Akala mo ba? Yun lang talaga yon. Saglit siyang natigilan bago nakapagsalita. Anong ibig mong sabihin? Can't we go further than just a business deal? Tanong nito, may halong alinlangan sa boses. Umawang naman ang bibig niya. Hindi kita maintindihan. Mahina itong natawa. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Kahit ako, naguguluhan na rin. Ano ba nagpapagulo sa'yo? Yung, tayo. Walang tayo. Mabilis niyan sagot. Nanatiling seryoso ang ekspresyon nito. You don't get it, do you? Paano ko maiintindihan kung hindi mo ipapaintindi? Sabihin mo sa akin sa malinaw na paraan. Medyo naiinis na niya sabi. Bigla itong tumayo, umikot sa mesa at lumapit sa kanya. Matagal na kitang gusto. Biglang pagtatapat nito. Nabitawan niya ang kutsilyo. Nanlaki ang mga mata niya. Pero imbes na matuwa, galit ang naramdaman niya. Mahina niya itong itinulak. Inaasahan mong magtatalon ako sa tuwa kasi gusto mo ko? Huwag mong ako lokohin. Nangilid ang luha sa mga mata niya. Ano yun? Kahapon, ang lamig-lamig mong makitungo tapos ngayon sasabihin mong gusto mo na ako? Oo, ilang buwan na tayong magkasama. Pero bilang lang ang mga araw na kinakausap mo ko. Ipagtatapat ko na sa'yo lahat. Yung arranged marriage. Ako mismo nagayos nun. I arranged the marriage for us. Napanganga naman siya, hindi makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Ayaw niyang maniwala.
Pero hindi nagsisinungaling ang mukha ng asawa niya. Kinuha kong pagkakataon nung nangangailangan ng tulong ang pamilya mo para sa business niyo. I set all this up kasi gusto kita. Napaatras siya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ginawa ko sikretong kasal kasi gusto ko kitang protektahan sa media at sa mga taong mapanghusga. Dagdag pa nito. Ako rin ang nagsuggest na sa company ko ikaw magtrabaho dahil gusto ko na nakikita kita. Paano mo nagawa yon? Para mo akong ginagawang tau-tauhan mo. Nanlilisik ang mga mata niya sambit. I'm guilty as I can be. Alam ko napilitan ka lang sa kasal at hindi ka komportable na kasama ako sa isang bubong. Yun ang rason kung bakit halos hindi ako umuwi sa bahay natin. Hindi rin kita nilalapitan sa trabaho kasi alam ko magiging uncomfortable lang para sa'yo. Paulit-ulit siyang napailing. Hindi pa rin makapaniwala. Ano pa? Ano pang tinatago mo? Last time, nung nakita kita may kausap na lalaki, I saw you laughing at his corny jokes. Nagselos ako. That was my breaking point. I realized I should make a move. Anong rason at bigla mo tong sinasabi? Huminga ito ng malalim. Puno ng guilt ang mga mata. Kasi no, nakita kitang tumalikod at lumakad palayo. Pakiramdam ko, mawawala ka na rin sa akin. Natakot ako. Oh my God! Napahawak siya sa upuan para kumuha ng suporta. Pakiramdam niya anumang oras ay matutumba siya. At tingin mo, dahil sinabi mo to, ay mananatili pa ako sa'yo. I don't know, pero gusto ko lang malaman mo ang totoo. Pagak siyang natawa. Alam mo kung ano yung pinakaayoko? Yung maraming sikreto. Kasi pwede mo yung gawin ulit. Ayoko rin sa mga taong magaling magmanipula. Ang galing mo. Natrap mo ako sa kasal-kasalan na to. Puno ng pagsusumamo ang mga mata nito. God, I'm sorry. Totoo ang sinabi kong gusto kita. Mahal kita. Would you stay? Pakiusap nito. Stop it. Ayoko nang marinig pang kahit ano mula sa'yo. Pwede pa ako mabuhay ng mas higit pa rito, alam mo yon? Pwede pa ako magkaroon ng mas masayang buhay kaysa magpatali sa'yo. Hindi mo man lang naisip na you've been feeding your delusions all this time. Sarili mo lang ang iniisip mo. Madiin ang tono niya. Saka siya nagkaroon ng lakas na muli itong talikuran at umalis. Pagdating niya sa kwarto ay agad niyang kinuhang maleta sa isang tabi. Inimpake niya mga gamit. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Ang gusto niya lang sa ngayon ay makalayo. Paglabas niya ng kwarto, hila-hila ang maleta ay naabutan niya si Tio. Nasa tapat ito ng sariling kwarto, nakatingin sa kanya. Baka sa mga mata nito ang pagdanais na pigilan siya, pero pinili nitong manatili sa kinatatayuan nito. Umiwas siya ng tingin, dahil baka magbago pa ang isip niya. Humigpit ang hawak niya sa handle ng maleta. Huminga siya ng malalim para magkaroon ng lakas ng loob na sabihin lahat ang gusto niya sabihin. Huwag kang masyadong uminom ng alak, kasi mahinang tolerance mo. Huwag mo rin masyadong paguri ng sarili mo sa trabaho, kasi madalas kita nakikitang hinihilot ang sentido mo. Tapos, kumain ka sa tamang oras. Matutong magluto kasi. Kasi, hindi na ako babalik. Isang paalam, isang bilin. Isang pangungusap na parehong dumurog sa kanilang dalawa. Tinungo niya ang pinto at umalis. Agad niyang tinawagin ng kaibigan si Irene para magpasundo at doon muna makituloy sa bahay nito. Ano ba talaga nangyari? Ilang ulit na tanong ni Irene habang nagmamaneho. Sumandali siya sa bintana at pinagbasdan ng mga bahay at punong mabilis na naglalaho sa paningin niya. Magsalita ka naman. Nag-away ba kayo? Sinaktan ka ba niya? Annulment na ba? Sunod-sunod na tanong nito. He told me everything. Ha? Lumingon ito sa kanya. Ano bang klaseng everything yan? Sabihin mo na kasi, pabitin ka pa eh. At tatasabi nito. Basta, sikreto lang yun. Hindi na dapat malaman mo. Okay, so the fact na naglayas ka ngayon at nasasaktan ka means malala yung sikretong yun? O sisa nito? Hindi naman siya sumagot. Tumpak! Did he cheat? Sinabi ba niya totoo yung mga chismis? Dahan-dahan siyang umiling. Business partner lang daw nila. Simple niyan sagot. So, anong plano mo? Saktong huminto ang kotse sa tapat ng apartment ni Irene. Pero ni isa sa kanila ay wala pang balak bumaba.
Pagod siya sa kakaisip at miski ang kumilos ay tila napakabigat. Hindi ko pa alam. Sagot niya habang nakatitig pa rin sa malayo. May plano ka bang balikan siya? Bumaba ang tingin niya sa mga kamay niyang mahigpit na nakakapit sa pajama niya. Balikan? Hindi ko pa alam. Nasaktan ako nagsinungaling siya pero tumingin siya sa kaibigan. Nalaman ko naman na gusto niya ako. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng kaibigan. Oh, wait! Sinabi niyang gusto ka niya? Gulat na tanong nito. Tumango naman siya. Ngumiti siya. Pero hindi niya magawang maging masaya. Pero hindi ko alam kung kaya ko pa bang maniwala sa kanya. Napanguso naman si Irene. Halatang nalulungkot para sa kanya. Malay mo naman, totoo yung nararamdaman niya sa'yo. Ang galing niya nga magtago eh. Sa loob ng ilang buwang pagsasama namin, hindi ko yun nahalata. Ngayon, parang imposible na. Ang hirap ng paniwalaan pa. Ano bang ginawa ni Sir Tio at ganyan ka nalang magduda? Yumuko naman siya. Hindi niya magawang sagutin ang tanong na yon. Okay, ganito na lang. Mag-iinom tayo buong gabi. Tutulungan kitang makalimot kahit ngayon lang, okay? Excited sabi nito. Tulad ng sinabi nito, buong gabi nga sila nag-inom. Irene, lasing na tawag niya sa kaibigan. Bagsak na ito sa sahig at lantang-lanta na rin sa kalasingan. Tingin ko, patay na patay sa akin yung asawa ko. Ha? Gulat na napabangon ng kaibigan. Natatawa siyang umiiyak habang inaalala ang mga sinabi ng asawa niya kanina. Patay na patay siya sa akin. Akalain mo yon? Arrange marriage kami pero siya yung nag-arrange nung kasal. For real? Maraming beses siyang tumango. Sinabi niya sa akin yon. Ano kaya sa tingin niya magiging reaksyon ko? Nakakainis siya. Inakbayan siya ng kaibigan saka muling nagsali ng alak sa baso. Sabi ko na may tinatagong landian si Sir Tio. Sabi ko na talaga. Namumungay na mga mata nito dahil sa kalasingan. Congrats! Napaibig mo ang isang Tio Montenegro. Wala naman akong ginawa eh. Siguro dahil maganda ako. Tinuro niya ang sarili. Ang ganda ko. Sobrang ganda ko. What should I do, Irene? Hinarap niya ang kaibigan. I think, nababalo na si Tio dahil sa kagandahan ko. Biglang tumawa ng malakas ang kaibigan niya. The amount of air in your head, my friend. Alam mo namang imposible yan. Hindi nadadala sa ganda si Sir Tio. Sa tingin ko, dahil yan sa... Lumipat ang tingin nito sa dibdib niya. Tapos pabirong sinundot-sundot. Unfair naman malaman ha. Ano sikreto mo? Ano ba? Agad siyang dumistansya sa kaniya kapan sarili. Isusumbong kita sa asawa ko. Asus, ito na naman. Men will always be men. Iba si Tio. Okay, okay. Tinaas nito ang dalawang kamay na parang sumusuko. Malalim ng gabi na matapos silang uminom. Parehong bagsak at wala na sa sarili. Kinabukasan ay pareho silang nahuli sa trabaho at ipinatawag ng HR para sa isang disciplinary meeting. Umabot iyon ng halos kalahating oras. Kumakasigaw naman? Akala mo araw-araw tayong late? Ngayon lang naman eh. Reklamo ni Irene nang payagan silang bumalik sa mga desk nila. Sorry ha, kung di dahil sa akin hindi tayo malilate. Paumanhin niya sabay baba ng tingin. Malakas itong ibinagsak ang bag sa desk. Ano ka ba? Wala yun. At saka matagal na rin naman talaga kitang gustong yayain ng shot. Hindi lang ako makahanap ng timing dahil parang alam mo na. Umarko ang isang kilay niya. Hindi ko alam. Ano ba yun? Parang palagi kang looking forward to go home. Hindi para magpahinga kundi para... Lumapit ito ng kaunti at bumulong. Para makita ang husband mo. Ha? Tumaas ang boses niya. Mukha ba talaga akong ganun? Oo. Mabilis nitong sagot. Basang-basa sa mukha mo kahit less expressive ka, ramdam ko. Ngumiwi naman siya. Wow, may ganun ba talaga? Nagkibit-balikat ito at hindi na sumagot. Binuksan niya ang monitor niya. Iisa lang ang task niya for the day. Gumawa ng short copy para sa medical client nila. Agad niya yun sinimulan. Determinado siyang matapos agad.
In less than 20 minutes, tapos na siya. Agad yung ipinasa sa creative lead nila. Hindi pa siya nakakahinga ng maluwag nang kalabitin siya ni Irene. Parating ng asawa mo. Nilingon niya ang glass door. Bumukas iyon at pumasok si Tio. Tuwid at diretsyo ang lakad nito. Mas seryoso ang ekspresyon kumpara noon. Nang malapit na ito sa pwesto niya, ay bigla itong huminto at tumingin sa kanya. Good morning. Bati nito saka muling nagpatuloy sa paglalakad. Hindi siya nakasagot hanggang sa mawala na lang ito sa paningin niya. Parang mas late pa siya kaysa sa atin, girl. Ano pakialam ko? Ay, wow, wala ka nang pakialam ngayon. Tapos na kami. Tapos na? So, wala ka ng planong bumalik sa kanya? Hindi siya nakaimik. Oh, kita mo na, hindi ka makasagot. Napansin mo ba ang lalim ng eye bags niya kanina? Parang wala siyang matinong tulog. At saka binati ka niya ng good morning. Hindi niya madalas gawin yun, ha? Bahagya siyang napayuko. Pasimple siyang sinulyapan ng mga kalapit niyang desk na nakarinig ng pagbati ng boss. Binati niya tayong lahat, hindi yung para sa akin lang. Ayaw niyang isipin na para sa kanya lang yon. Mahirap na at baka talagang bumigay agad siya. Asus, sa'yo nga nakatingin eh. Basta, mind your own business na lang pwede. Bumalik na si Irene sa ginagawa, habang siya ay binalik ang tingin sa monitor. Pumunta siya sa ibang app. Binuksan niya ang WPS. Ayaw niyang gawin pero sigurado na siya. This is what she needs. Nagsimula siyang tumipa at gumawa ng resignation letter. Nang matapos ay tumayo siya. Napatingin agad ang kaibigan niyang si Irene, halatang nagtataka. Saan ka pupunta? Tanong nito. May print lang ako. Simple niyang sagot. Lumakad siya papunta sa printer. Sa bawat hakbang ay parang bumibigat ang mundo, pero pinilit niyang panindigan ang kanyang desisyon. Pagdating sa printer ay pinindot niya ang print button. Ilang segundo lang, lumabas na ang papel. Kinuha niya yon at saglit na tumigil. Mariin niyang tinitigan ng laman ng resignation letter. Nagtatalong isip at puso niya. Hindi niya alam kung iyon ba talaga ang tamang gawin. But deep inside, she knew. Kailangan na niyang tapusin ang kung ano man ang natitira pa sa pagitan nila ni Theo. Tinuho niya ang opisina ng CEO at kumatok. Come in. Malamig na tugon nito mula sa loob. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya si Theo. Nakasandal sa swivel chair, magulo ang necktie, at halos magsalubong ang kilay habang nakatitig sa monitor. Nagkalat ang mga papel sa mesa. Halatang hindi pa ito natutulog. Pero hindi rin niya inasahan ang ayos nito ngayon. Hindi siya agad nito nilingon. Mr. Montenegro. Tawag ni Kat. Napalingon ito at halatang nagulat na makita siya. Kat. Bumaba ang boses nito. Anong ginagawa mo rito? Tahimik niyang inilapag ang papel sa harap nito. Kinuha ni Theo ang papel at binasa. Magre-resign ka? Tanong nito. Malamig ang boses pero puno ng tensyon. Tumungo naman si Kat. Oo, sa'yo na ako dumiretso imbes na sa HR department. Gusto kong personal na sabihin na gusto ko nang umalis. Wala na ring dahilan para manatili pa ako dito. At siguro, ito na rin ang tamang panahon para pag-usapan natin ang kasal natin. Let's file an annulment. Hindi agad nakasagot si Theo. Dahan-dahan nitong ibinaba ang papel at tumingin sa kanya. Pinag-isipan mo ba to? Tanong nito. Kahit hindi ko pag-isipan, alam kong itong gusto ko. Sagot niya. Pilit pinapanatili ang lakas ng loob. Hindi ko na kaya pang manatili dito, Theo. Gusto ko nang tapusin ang kahit anumang nag-uugnay sa ating dalawa. Napapikit si Theo, saka tumayo. Umalis ka na sa bahay. Ngayon, aalis ka pa sa kumpanya ko. Ganun mo na lang ba ako kayang talikuran? Baka sa sakit at hinanakit sa boses nito. Napayuko naman si Kat. Hindi niya kayang salubungin na matang yon. Hindi naman sa ayaw ko sa'yo. Mahina niyang tugon. Pero, you hid things from me, Theo. You made decisions about us without me. Ginamit mo ang kapangyarihan mo, ginamit mo ang pera mo. Akala mo ba hindi ko napansin? I became someone you controlled, not someone you trusted. Lumuha si Theo. Pero agad dito yung pinahid. Halatang ayaw magpakita ng kahinaan. Ngunit huli na.
Nakita ni Kat ang panginginig ng mga kamay nito. Hindi ba? Sapat na mahal kita. Bulong nito. Napapikit si Kat. Kung sapat na sana ang pagmamahal, di sana hindi na tayo umabot sa ganito. Pero hindi eh. A relationship needs honesty, trust, and respect. Kung wala ka nun, paano pa ako lalaban para sa atin? Itinulak nito pabalik ang resignation letter. I'm giving you 2 weeks. After that, I'm gone. Hindi ako magbabago ng isip. Bigla siyang tinapunan ni Theo ng seryosong tingin. Then, I'm not accepting it. Ano? Theo, hindi mo pwedeng i-reject yan. Actually, I can. Sabay abot nito ng tablet nito. According to company policy, any employee with unresolved department projects must stay until everything is turned over. Anong unresolved projects? The marketing rebrand, yung anniversary gala at ang employee wellness initiative. You're the lead. Until those are done, you're staying. Those aren't even part of my job. Hindi niya napigilan ng pagtaas ng boses. They are now. I sent the email 10 minutes ago. Napamura si Kat sa isip. Binuksan niya ang phone at iyon nga. May bagong email galing kay Theo. You're unbelievable. I'm the CEO. Believing in the impossible is part of my job. Including trapping your own wife in the office? Only if it means keeping her around. Gusto mo ba talaga ako manatili? Or you just hate losing? I don't care kung ayaw mong tawagin love to. But God, if you walk out of that door, I know you're not coming back. And I'm not ready to be your ex-husband. Then, be my husband again, Theo. Hindi yung boss na gusto kong kontrolin. Muling tumitig si Theo sa kanya. Then, let me start by quitting. Huh? If you stay, I'll resign. Hindi makapaniwala si Kat. You wouldn't last a day without bossing people around. Then stay and boss me around instead. Nagkatinginan sila. Parehong puno ng sakit, parehong puno ng alaala. Parehong hindi sigurado kung may patutunguhan pa ang relasyong winasak ng pride at kasinungalingan. So, ano na? Ikukulong mo na lang ako habang buhay dito sa opisina mo? Theo gave a half smile. Hindi naman habang buhay. Just long enough para maalala mong mahal kita. Huyom ang kamao at inis na tinahakandaan pabalik sa desk niya. Bigo ang plano niya. Napikon lang siya. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Irene nang padabog siyang bumalik sa upuan. Nagpasa ako ng resignation letter. Alam mo ba kung ano sinabi ng buwisit kong asawa? Ano? May mga unresolved project daw ako pero hindi naman parte ng trabaho ko. Iritadong sagot niya. For all I know, gawa-gawa lang niya yun. Grabe siya. Sabi ko na nga patay na patay yun sa ganda ko. Ayaw akong pakawalan, nakakainis. Bahagyang umawang ang bibig ng kaibigan. Wow, talaga? Sinabi niya yon? At saka nag-resign ka? At hindi ka man lang nagsabi? Sunod-sunod na tanong ni Irene. Biglaan lang. Ikaw ba kung araw-araw mo makikita yung lalaking magmanipula sa'yo, tingin mo makakapagtrabaho ka ba ng maayos? Pero sinabi niya ba talaga yon? Si Sir Theo mismo nagsabi? Usisa nito. Tumango naman siya. Oo nga, mainis ba ako ng ganito kung hindi? Pabirong sinundot ni Irene ang pisngi niya. Naiinis? Bakit parang natutuwa ka? Anong natutuwa? Inis niyang tinanggal ang kamay ng kaibigan sa pisngi niya. Ito ba yung hindi natutuwa ha? Tinuro nito ang mukha niya. Basang-basa kita. Magaling ako magbasa ng expressions. Kahit mukha kang galit, alam na alam ko kung anong nasa likod ng maskarang yan. Inirapan niya ito at ibinaling na lang ang tingin sa monitor. Okay, fine. Bahala kang isipin ang gusto mo. Miss magaling magbasa? Sarkastiko niyan tugon. Nang sumunod na araw ay tahimik si Kat habang inaayos ang mga papel sa desk niya sa opisina nang dumating si Theo. May daladalang paper bag at isang bouquet ng bulaklak na halatang minadali lang bilhin sa kalapit na convenience store. May pa-lunch delivery ako for you. Sabi nito, pilitang ngiti. Ang paborito mong spicy tuna pasta, tapos milk tea. Less sugar, extra pearls, para sa'yo, Kat. Hindi siya tumingin. Nagpatuloy lang sa pag-ayos ng mga paper sa desk niya. Inilapag ni Theo ang pagkain sa harap niya.
Alam kong pagod ka sa trabaho. Kainin mo yan hanggat mainit pa. Hinarap naman niya ito. Hindi mo ba naiisip na ang daming nakatingin sa atin ngayon? Pinapanood sila ng mga tao sa department. Alam mo namang sekreto lang to, di ba? Well, ngayon hindi na. Wow! At isa pa, sino nagsabi sa'yo na favorite ko yung mga dinala mong pagkain? Wala akong preference sa food, kahit ano kinakain ko. Well, ngayon, favorite mo na. Magiging favorite mo na kasi, asawa mo nagdala sa'yo niyan. Napasinghap siya. Hindi makapaniwala sa pinagsasasabi nito. Hindi pa rin nagbabago. Manipulative pa rin. May kailangan ka pa ba? Kasi kung wala na, umalis ka na. May inis lang ako sa'yo. Iritang tugon ni Kat. Ha? Wala, gusto lang kitang i-cheer up. You look beautiful today, by the way. Okay ka lang, nilalagdat ka ba? Anya sabay hawak sa noon ni Theo pero hindi naman ito mainit. Wala akong lagnat. Bakit ka weird? Natameme si Theo. Napakamot sa batok, pilit pa rin umiti. Grabe ka naman. Hinaatiran ko lang naman ang maganda kong asawa ng pagkain. Is that being weird? Hindi mo yan ginagawa nun, kaya wag kang ganyan ngayon. Tahimik si Theo, pero hindi rin ito umaalis. Sumakto naman na biglang kumalaman sikmura niya. Ngayon pa talaga na may serious argument sila ng kanyang asawa. Bahala na. Binuksan niya isang paper bag. Pasta ang laman niyon. Sumubo siya noon na wala pa ring emosyon sa mukha. Masarap? Tanong nito halos pabulong. Pwede na. Sagot ni Kat sabay iwas ng tingin. Eat well, Kat. Sabi pa nito. Winasiwas niya ang kamay para paalisin ito habang isang kamay ay busy na sa pagkain ng pasta. Rinig niyang mahina itong natawa. Ilang sandali pa ay umalis na rin ito. Ilang oras matapos ang office hours, palabas na siya sa building nang pigilan siya ng front desk. Ma'am, pinabibigay po ni Sir Theo. Sabi ng receptionist habang iniaabot ang neatly packed na dinner Japanese bento naman ngayon. May kasamang matcha cake at sticky note. Kumain ka. I know you skip lunch. Basa niya sa sulat. Napapailing siyang natawa. Natawa rin ang receptionist. Sana all po, ma'am. Ngumiti naman si Kat ng pilit. Hindi to cute, creepy to. Sabay kuha sa pagkain. Thank you. Sabi niya saka lumabas na ng building. Hindi niya nahinintay ang kaibigan dahil mag-o-overnight daw ito sa dami ng trabaho nito. Nagtungo na siya sa parking lot. Mula sa malayo ay nakita niyang pamilyar na figura ni Theo. Hi, bati nito. Hello. Balik niyang bati at umaktong didiretso na sa loob ng kotse. Pero bigla itong humarang at iniabot ang malaking supot ang paper bag na mukhang puno ng laman. Ano na naman yan? Mga gamit mo. Naubos na yung toner mo, di ba? At saka yung oatmeal cereal mo. Napahinto siya sandali. Kumunat ang noo. Paano mo nalaman? Minomonitor kita. Kilala lang talaga kita. Stalker. Irap niya. Pero kinuha rin ng bag. Natahimik silang dalawa. Hangin lang ang gumagalaw sa pagitan nila. So, nag-deliver ka ng lunch sa desk ko. Nagpaabot ka rin ng dinner food sa front desk tapos ngayon, ito naman. Inabangan mo ako sa parking lot para abutan ako ng grocery? For real? What's next, Tio? She may sound mad, but deep inside, she was actually looking forward to it. That's a secret. Pag sinabi ko, baka hindi ka na ma-surprise. The more na pinipigilan kita, the more na mas lalo kang kumukulit. I didn't know you have that side. Marami akong side. Gusto mong makita? Mahina siyang natawa. Wag na. Sumabay ang mahaba niyang paghikab. Anyway, alis na ako. Umuwi ka na rin, Tio. Baka puntahan mo pa ang kaharutan mong artista eh. Hindi niya naiwasang isali yon sa usapan. I already rejected her. Sinabi niya gusto niya ako. Pupunta pa nga siya sa office para personal na sabihin sa akin. I rejected her horribly. Para mas maramdaman niyang wala talaga siyang chance. Biglang pagkwento nito. Bagyang umawang ang bibig niya. Talaga? Yes. Mabilis nitong sagot. Okay, wala naman akong pake. Alis na ako. Bye, sweetie. Habang nagdadrive ay hindi niya maiwasang kiligin. Taksil ang puso niya. Ganoong kadali ay napababa nito ang pader na binuo niya para protektahan ang sarili. Sa sumunod na mga araw ay wala nang palya si Theo. Minsan breakfast sa office, minsan flowers na hindi niya pinapansin,
Minsan libro o cookies na hindi niya kinakain pero inuuwi rin sa bahay. At kahit paulit-ulit niyan sinasabi, "Stop this, wala na tayo, you're wasting your time," Tio never argued. Hindi rin ito umaasa ng kapalit. Tahimik lang, nakatayo, nakatingin, laging naroon. Nang matapos ang work hours, ay pagod siya at medyo masakit ang ulo sa dami ng ginawa. Papunta na siya sa kotse niya nang mapansin niya ang pamilyar na figura ni Theo. Nakatayo ito sa tabi ng sasakyan at parang matagal nang naghihintay. "Galit ka pa rin ba sa akin?" Salubong nito sa kanya. "Ano sa tingin mo? Sa sobrang galit ko, ayoko na makita mukha mo." Anya dala ng stress. Ngumiti ng pilit si Theo. "Sakto pala, may dala akong mask." Nagsuot ito ng face mask. Napahinto siya sa harap nito. "What?" Tanong pa nito. "Hanggang kailan mo ba ito gagawin?" Tanong niya. Siya ang napapagod sa ginagawa nito. "Bakit ba hindi mo nalang ko hayaan?" "Ando da gayuma, then." Pagak siyang natawa. Hindi makapaniwala sa sinabi nito. "Ano? Sinasabi mong ginayuma kita?" "Sorry, akala ko nakakatawa yun. I'm just joking. Kahit sino naman magkakagusto sa'yo, kahit walang gayuma." Natigilan siya. Talaga?" Tumango si Theo at inilabas ang maliit na container mula sa dalang bag. "Siya nga pala, gusto kong ibigay ito sa'yo. Sinabi mo kasing matuto ako magluto, so I did. Pero hindi dahil hindi ka na babalik sa bahay natin, kundi dahil kapag bumalik ka na, well, at least, kaya na kitang ipagluto, di ba?" Nanatili siyang tahimik, ngunit hindi may kakailang kumirot ang puso niya. "Tio, bakit ba ang kulit mo?" Tanong niya. Pinipigilan ng panginginig ng kanyang boses. "Am I annoying?" Tanong nito, ngumiti na mapait. "Oo, ayoko na marinig ang boses mo." Ngumisi naman ito ng bahagya. Saka naghalungkat sa bulsa. "Okay, then, sakto. May dala akong ballpen at papel." "Tio!" Bulalas niya. "Stop doing that. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ko gusto ang kasal na to." Natigilan ito. "Bakit? Because you don't like me?" Tumingin siya sa mga mata nito. "Because I don't trust you. Hindi ko alam kung totoo ang sinabi mong fake rumor lang tungkol sa iyo ng artistang yon. Maybe you were just lying o baka may mas malala ka pang sikretong tinatago sa akin. I can just trust you." Ang totoo, ayaw niya ng sikreto dahil iyon ang sumira ng pamilya niya. Napakaraming bagay na itinago ng daddy niya sa kanyang mommy. Maraming babaeng idinay pero totoo palang naging kerida. Isa iyon sa dahilan kung bakit ayaw niya na relasyon. Nasanay kasi siyang ang mga lalaki sa paligid niya ay manloloko, sinungaling at magaling magmanipula. Kaya nga siya nakarating sa kasal na yon. Namanipula siya. Na-guilty siya sa kahinatnan ng negosyo nila. At akala niya ay iba si Theo sa lahat. Iba sa kanyang ama. She was starting to change her mind about men and relationships when he admitted that he manipulated her to be trapped in their marriage. Sobrang nakakadismaya. "I will do everything for you." Bulong ni Theo, halos pakiusap. "Then, leave me alone." Umiling ito ng mariin. "Except that, hindi ko kayang gawin yan. Kahit na naiinis ka na sa akin, kahit na ayaw mo na makita pagmumukha ko. My God, I didn't know na mas madali pala nung wala tayong communication on. You stay despite our boring marriage. Pero ngayon na pinipilit ko maging totoo sa nararamdaman ko, mas mahirap pala. Because now, I'm trying to be real. At ikaw naman ang pilit na lumalayo." "Oh, anong gusto mong gawin ko? Ikaw ang gumawa ng ikakasira ng relasyon natin." "Tama ka. That's why I will do everything in my power to prove myself." "Hanggang kailan?" "Hanggang sa mapagod ako. Hanggang sa mahalin mo ko." Tumitig siya dito. Hindi yun mangyayari. Ngumiti si Theo. Unti-unting nabubuo ang determinasyon sa mga mata. "Then, I will make it happen." She glared at him. "Then, let's see." Lumakad siya papunta sa kotse. Binuksan ang pinto at mabilis na sumakay. Agad niyang binuksan ang makina at pinaharurot ang sasakyan. Nang sumunod na araw ay Independence Day, holiday at walang pasok, kaya nasa apartment lang sila ngayon. Maulan din. Nasa sala lang siya, nag-i-scroll sa phone
habang balot ng kumot at may tasa ng kape sa tabi. Nakabukas ang TV kahit hindi siya nanonood, habang amoy sa kusina ang inilulutong instant ramen ng kaibigan niya. Maya-maya lang ay napatigil siya sa pag-scroll nang marinig ang pangalan ng asawa sa TV. Live ngayon mula sa press conference ni Theo Montenegro tungkol sa mga isyong lumabas itong linggo. Lumapit ang kaibigan niya na upo sa tabi niya pero hindi nagsalita. Wala pong romantic relationship with Shena Cruz. She is my business partner. The photo circulating online, yung kuha sa fine dining restaurant, was not a date but a business meeting. Lahat ng lumabas sa kwento, either edited or misleading, clearly meant to damage what I value the most. Napakagat ng labi si Kat. Mahigpit niyang hinawakan ang kupon. May asawa ko. Pagpapatuloy nito, napasinghapan lahat ng reporters at miski siya habang ang kaibigan niya ay panayang pa sa balikat niya dahil sa tuwa o kilig. At kahit hindi na kami magkasama ngayon, she's still the woman I promised to protect, to respect, and I failed. Dama niya ang malakas na kabog ng dibdib niya. Kung maririnig mo man to, sa kahit anong paraan, I'm sorry for letting you walk away thinking none of it was real. Because it was. You were. Still are. Kat didn't cry. Hindi siya umiiyak. Pero hindi rin siya makahinga na maayos. Para bang may gumapang na bigat sa dibdib niya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagmamahal niya sa lalaki. I cleared the lie. And now, I will spend every day trying to earn the truth back. Nang matapos ang press conference nito ay pinatay ni Irene ang TV. Saka nagpakawala ang matinis na tili at mas lalo siyang hinampas-sampas sa balikat. Oh my God! OMG! I'm so proud of you! Napalambot mong matigas na puso ng isang Theo Montenegro! Natatawa na lang siya pero sa loob niya ay gusto niya na ring tumili. Wala na. Bumigay na talaga ang puso niya at mahirap nang pigilan pa yon. Lumipas sa mga oras at magagabi na nang makatanggap siya ng tawag mula sa ama. Come home. Anong matigas na boses sa kabilang linya. We're having dinner. The Montenegros will be here. Natigilan naman si Kat. Kasama si Theo. Nagkaroon ng press conference ang asawa mo. Malamig na dagdag ng kanyang ama. Sinabi ng asawa mo na wala na siyang relasyon sa aktres. Na may asawa na siya. Ikaw. Hindi niya binanggit ang pangalan pero marami na rin kumakalat na litrato na magsama kayo. Hindi siya nakaimik. Agad niyang chinek ang social media at tama nga ito. Puro litrato na inaabutan siya ng asawa ng pagkain o kung ano sa desk niya. Meron ding litrato na magkasama silang papasok sa kumpanya nito. But now, he's being called a liar. A two-timer. Mariing sabi ng ama. At tayong pamilya mo, kami ang lumalabas na desperado. He made you look like a fool cat. And the world believe it. Kailangan nating ayusin ang damage. The business deal with the Montenegros family is off. Malamig na sabi nito. Dahil sa anak nila, nasira ang partnership. Dahil sa asawa mo hindi marunong mag-ingat. Bumigat ang dibdib ni Kat. Alam niyang galit ang kanyang ama. Hindi lang dahil sa negosyo, kundi dahil sa kahiyang iniiwasan sana nila. Sige po, pupunta po ako. Sagot niya bago pinatay ang tawag. Nang magkaharap sila, tahimik ang lahat. Mabigat ang loob at parehong nagpipigil ng mga emosyon. Naroon si Theo. Magkaharap sila. Tahimik ito. Mukhang ilang at pagod. Sa tabi niya ay ang ama niyang halatang dismayado. Nagsimula ang dinner sa pilit na small talk, pero gaya ng inaasahan, sumabog din ang galit. I warned you about that girl. Anang daddy niya na nakatingin kay Theo. And now, you've humiliated our family. You brought that woman into your life and ruined everything we built. You cost me that deal. You cost me my credibility. You don't deserve to be my daughter's husband. Tumayo naman si Kat. Siya ang nasasaktan para sa asawa. Dad, enough! Nagulat ang lahat, pati si Theo. Hindi siya sumira sa pamilya natin. You care more about the deal than what I feel. Can you please stop putting the blame to anybody? Minsan, akuin mo rin ang mga mali mo. Humakbang siya palapit kay Theo. I love him. Iniwan ko siya kasi nasaktan ako. Ginawa niya yun because I doubted him. Gusto niya magtiwala ulit ako sa kanya.
Why should we care about what people think about us? Ano bang pakialam natin sa kanila? Depensa niya sa asawa. Matunog na bumuga ng hangin si Mr. Montenegro, ang ama ni Theo. Bagamat kinatatakutan din sa business worlds, pero salungat ang sinasabi ng iba sa postura nito ngayon. Mabait at magaan ang presensya at mukhang walang tutol sa ginawa ng anak. Arnaldo, pwede pa naman nating maayos yan. Business is just a business. Mas importanteng nararamdaman ng mag-asawa sa isa't isa. Kung yun ang paraan para maayos silang relasyon, then, dapat nating isuportahan. Malumanay na sambit nito. Lumipat ang tingin niya sa ama. Bagamat salubong pa rin ang kilay pero mukhang nagkakaintindihan naman ng mga ito. Nilagok nito ang laman ng wine glass at matalim pa rin ang tingin sa asawa niya. Hindi lang naman yun ang ikinagagalit ko. Pinagkatiwala ko sa iyong anak ko, kaya sana hindi na maulit to. Sir, inaamin ko nagkamali ako, pero ngayon, sigurado na ako. Ayoko na muling gumawa ng bagay na ikakasira ng tiwala ng asawa ko. Mahal ko po siya. Mahal na mahal. Kaya sana. Tumigil ito sandali at tumingin sa kanya. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makabawi sa kanya. Anito, pakiramdam niya ay hindi ito sa ama nakikiusap, kundi sa kanya. Tumango naman siya. Dada, kahit po hindi niya siya bigyan ng pagkakataon, buo na po ang loob ko. Gusto ko na po magsama na kami bilang mag-asawa. Yung totoo na, at hindi puro pagpapanggap lang. Nakangiti niyang sabi habang nakatingin sa asawa. Oh, kita mo na. Nagmamahala naman pala sila. Hayaan na natin sila, Arnaldo. Ani Mr. Montenegro. Ano pa nga bang magagawa ko? Kapag pinaglayo ko kayo, magmumukha lang akong kontrabida. Madiin itong sambit. Bagamat masama pa rin ang loob, ay mukhang wala na itong planong tumutol pa. Nagkatinginan sila ni Theo at napangiti sa isa't isa. Nang matapos ang dinner, ay sakalang sila nagkaroon ng alone time at nakapag-usap ng taimtim. Nasa hardin sila sa loob ng bahay ng pamilya niya. May 2 duyan doon. Naupo sila doon habang nakatingin sa mga bituin. Sa wakas ay nakaramdam siya ng ginhawa, ngayong okay na ang lahat sa kanilang dalawa. Akala ko hindi ka pupunta. Sabi ni Theo nang hindi lumilingon sa kanya. Akala ko rin. Balik niyan sagot. I messed up. Mahina pero tapat na sabi ni Theo. I let people get in your head. I let you walk away. Tumingin siya sa asawa. At nagpalaman ako sa fear at pride ko. Pero sawa na ako magpanggap na okay lang ako na wala ka. Bigla ay hinawakan nito ang kamay niya. Then, let's stop pretending. No promises, no dramatic kiss. Just 2 people holding hands, slowly finding their way back. One quiet heartbeat at a time. Unti-unti ay nagbago si Theo pero for the better. Kinausap nito ang mga investors, binalikan ng mga nasirang relasyon sa negosyo. At higit sa lahat, humarap ito muli sa publiko. Hindi para linisin ang pangalan nito, kundi para tanggapin ang pagkukulang. At si Kat, siya ang laging naroon. Tahimik pero buo ang suporta. Hindi na niya kailangang magsalita. The way she stood beside him, doon niya ipinakita ang pagmamahal. Sa gitna ng isang simpleng garden venue, napapalibutan ng pamilya at totoong kaibigan, naglakad si Kat sa aisle, hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil pinili niyang bumalik. Nakatingin si Theo sa kanya, suot ang puting barong. Sa pagkakataong yon, walang pressure, walang expectation, walang negosyo sa likod ng seremonyang yon. Oo, ikakasal sila ulit, pero iba na ngayon. Merong seremonya, merong pangako at pagmamahal sa bawat hakbang niya. Do you, Theo Montenegro, take Catherine to be your lawfully wedded wife? Tanong ng pari. Yes, 1,000 times yes. And do you, Catherine Alvarez, take Theo to be your lawfully wedded husband? I always have. Nang ipahayag na sila ay mag-asawa na, ay hinalikan siya nito. Kasabay ng mga pangakong walang iwanan, panghabang buhay na pag-ibig at pag-aalaga, sa hirap man o sa ginhawa. And at the end of the night, there were no tabloids, no cameras, just music,
laughter, and the warmth of two hearts finally home. Nang lumipas ang maraming taon, ay nanatiling matatag ang pagsasama nila. Nagpagawa na ng bahay si Theo, isang malaking bahay na matatawag na tahanan at hindi isang penthouse lang. Sa likod ng beach house nila ay may mga laruan sa damuhan. Nasa loob si Kat na nakasuot ng loose cotton dress. Buhat niya ang anak nilang lalaking pulot ang buhok, namumula ang pisngi at may hawak na stuffed toy. Dada! Sigaw ng anak niya. Lumapit si Theo, pawisan galing sa labas at may dalang mga grocery. Hello, my love. Bulong nito, hinalikan siya sa pisngi sa kaniyakap ang anak. Tumawa naman si Kat. Payapa na ang puso niya. Wala ng kamera, wala ng intriga, wala ng duda. Walang sekreto at higit sa lahat, walang pagkokontrol sa isa't isa at puro respeto at pagmamahal lang. Iyon na yon. Iyon ang happy ever after nila. The end. Kung nagustuhan nyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!